At para sa ating mga balita, Donald Trump may magandang offer sa Canada, pero King Charles III umalma. At pagkatapos ng China, Kim Jong-un umalma na rin sa Golden Dome ng Amerika. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Nais ni US President Donald Trump na magtayo ng isang missile shield na sasaklaw sa buong kontinente ng North America, ang missile defense system na tinawag niyang The Golden Dome. Layunin ng armas na ito na protektahan ang buong himpapawid ng Amerika, pero may kapalit ito, kailangan niya ang tulong ng Canada. Dahil dito, hinikayat ni Trump ang Canada na sumanib na sa Estados Unidos bilang 51st state at libre na sila sa Golden Dome. Pero kung hindi, kailangan daw nilang magbayad ng $61 billion para sa proteksyon ng dome. Sinabi ko sa Canada na gustong-gustong maging kabahagi ng ating kahangahangang Golden Dome system na nagkakahalaga ito ng $61 billion kung mananatili silang hiwalay pero hindi kapantay na bansa. Pero wala silang babayaran kapag sila ang ating naging pinakamamahal na 51st state. At pinag-iisipan na nila ang alok na ito. Art of the deal ang tawag dito sa wika ni Donald Trump. Isuko ang soberanya o ang kalayaan o kung hindi ay butasin ang kabangyaman. Ilang beses na niyang sinabi ito noon. Hinihimok niya ang Canada na sumanib sa Estados Unidos para maging isang malaki at maluwalhating 51st state ng bansa. Sa totoo lang, sa tingin ko ay mas bagay sa Canada na maging isang estado. Panatilihin ninyo ang Canada bilang pambansang awit. Gusto ko yan at sa tingin ko'y maganda yan. Panatilihin ninyo ito. Pero bilang awit ng isang estado, isa sa magiging pinakadakilang estado natin, marahil ang pinakadakilang estado sa lahat. Siyempre, hindi natuwa dito ang mga taga-Canada. Mariin nilang tinututulan at kinukundina ang mga salitang ito. Paulit-ulit na nilang sinabi na hindi, pero tila walang pakialam si Trump. Matagal nang nilinaw ng Pangulo ang gusto niya tungkol sa isyong iyan. Pero palagi akong nag-iingat na paghiwalayin ang kagustuhan sa realidad. Malinaw na sinabi ko sa Oval Office, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi sa ngalan ng mga taga-Canada, na hindi ito kailanman mangyayari. Ang Canada ay hindi ipinagbibili. At kailanman, hindi ito magiging for sale. Tulad ng sinabi ko sa loob ng kwarto, may mga bagay na hindi kailanman pwedeng ibenta. At sumang-ayon naman siya roon. Ngayon, gamit ang tinatawag na Golden Dome, may panibagong alok si Trump sa Canada. Hindi na ito sa pamamagitan ng puwersang militar o mga taripa sa mga produkto. Sa pagkakataong ito, gustong gamitin ni Trump ang pangunahing elemento ng isang bansa, ang national security. Alam kasi ni Trump na kailangan ng Canada ang shield, kaya sinubukan niyang gamitin ito bilang pain para makuha ang gusto niya. Pero hindi kinagat ng Canada ang paing ito dahil alam nila at ng buong mundo ang katotohanan. Mas kailangan ni Trump ang Canada kaysa ang Canada sa Golden Dome. Ang Golden Dome ay isang missile shield system. Idedesenyo ito para salagin ang halos lahat ng uri ng mga banta tulad ng mga rockets, missile at iba pang mga projectiles. Layunin nito na protektahan ang himpapawid ng Amerika. Pero mayroong dalawang geographical problem sa pagtatayo ng proyektong ito. Una, ang estado ng Alaska. Ang Alaska ay isa sa mga states ng Amerika. Pero kung titingnan sa mapa kung nasaan ito, nasa itaas ito mismo ng Canada. Kaya para maprotektahan ang Alaska, kailangan ng Amerika ang access sa himpapawid ng Canada. Pangalawa ay ang mga missile na maaaring manggaling sa North Pole. Kung may mga pag-atake mula sa direksyong yon, muling kakailanganin ng US ang access sa airspace ng Canada. Hindi ito bagong impormasyon para sa mga military planners. Matagal na nilang alam ito at ito ang dahilan kung bakit umiiral ang NORAD o North American Aerospace Defense Command, isang joint defense system ng Canada at Estados Unidos. Itinatag ang NORAD noong 1958. Isa itong binational command, ibig sabihin kapwa ito pinamumunuan ng Canada at ng US. Magkatuwang nilang pinoprotektahan ang kanilang pinagsasaluhang airspace at teritoryo.
Mahigit 67 taon na itong umiiral at ang pangunahing layunin nito ay ang depensa ng North American airspace, kabilang na ang Arctic. Mahalaga ang papel ng Canada dito. Sa katunayan, ang Canada ang nagbabayad ng 40% ng kabuuang gastusin para sa mga pasilidad at teknolohiya nito. Ginagamit ng Canada ang kalikasan at lokasyon nito bilang bentahe at isa dyan ay ang access nila sa Arctic. Hindi gagana ang Golden Dome kung wala ang pakikipagtulungan ng Canada at alam ito ng pamahalaan sa Ottawa. Sa likod ng mga eksena, ginagamit ito ng Canada bilang leverage para makipagnegosasyon sa mas magagandang trade negotiation sa US. Ibig sabihin, tahimik lang ang Canada sa paglalaro ng kanilang baraha. Pero sa harap ng publiko, nagpapanggap silang walang laban. Sa katunayan, humingi pa sila ng tulong sa isang simbolikong pinuno na walang kapangyarihang magdesisyon para sa politika, sa hari ng Gran Britanya kay King Charles III. Ang Canada ay isang constitutional monarchy. Ibig sabihin, ang Canada ay nasa ilalim ng isang hari at iyon ay si King Charles III. Siya ay opisyal na pinuno ng bansa, pero seremonyal lamang at walang kapangyarihang pampolitika. Siya ang ginagamit ngayon ng Canada para ipakilala sa buong mundo ang kanilang pagiging malaya at soberano, isang bansa na hindi daw kailanman pwedeng ibenta. Sa kasalukuyan ay nahaharap ang Canada sa isa na namang mahalagang yugto. Demokrasya, pluralismo, pag-iral ng batas, sariling pagpapasya, at kalayaan. Ito ang mga bagay na pinahahalagahan ng mga taga-Canada at buong pusong ipinagtatanggol ng kanilang pamahalaan. Tunay ang laging paalala sa kanilang pambansang awit. The true North is indeed strong and free. Pero para sa ilan, nagiging katawa-tawa umano ang pagdating ng hari sa Canada. Ang isang monarkang nagtatanggol sa demokrasya ay maihahalin tulad daw sa pagdadala ng isang tasang tsaa sa gitna ng digmaan. Kung talagang gusto ng Canada na sindakin si Donald Trump sa plano nitong sakupin ang kanilang bansa, kakailanganin ng Canada ang mas malaki at mas makinang na korona. Tanong ngayon ng marami, makakasali ba ang Canada sa Golden Dome? Oo, siguradong kasali sila dito. Pero sa tanong na magiging estado ba sila ng Amerika, wala kahit katiting na tsansa. Sa ibang balita, pagkatapos ng China, Kim Jong-un umalma na rin sa Golden Dome ng Amerika. Kinundi na kahapon ng North Korea ang ambisyosong Golden Dome na proyekto ni Pangulong Donald Trump at sinabi na pwede itong pagmula ng digmaang nuklear. Ang Golden Dome Defense System na planong buuin ng Estados Unidos ay magsisilbing panangga na nakabase sa kalawakan na kayang harangin ang mga banta gaya ng drones at hypersonic o cruise missiles. Noong nakaraang linggo, isiniwalat ng Pangulo ng Amerika ang mga detalye ng kanyang air defense system at sinabing siya mismo ang pumili ng disenyo nito at magtatalaga siya ng isang general sa kalawakan para pamunuan ang proyekto. Dagdag pa ni Trump, ito raw ay magiging haligi ng seguridad ng Amerika. Noong kampanya ay nangako ako sa sambayan ng Amerikano na magtatayo ako ng isang makabago at pinakamodernong missile defense shield para protektahan ang ating bayan laban sa banta ng mga foreign missile attacks. At iyan ang ginagawa natin ngayon. Ikinagagalak kong i-anunsyo na opisyal na naming napili ang disenyo para sa makabagong sistema na maglalagay ng mga teknolohiyang susunod na henerasyon sa lupa, dagat, at kalawakan, kabilang na ang mga sensor at interceptor na nakabase sa kalawakan. Ang Golden Dome na ayon sa Congressional Budget Office ay aabot daw sa mahigit kalahating trilyong dolyar ay posibleng maharap umano sa mga isyong teknikal at mga political challenges. Ayon sa mga eksperto, layunin nitong gamitin ang napakaraming satellite na umiikot sa buong mundo para makabuo ng isang network na kayang makadetect, mag-monitor at sumira ng mga mapanganib na projectiles. Ngayon, sinasabi ng North Korea na ang plano ng Washington ay nagpapalala daw ng tensyon sa pagitan ng mga bansang may nuclear arms at banta din daw ito sa global nuclear stability. Sa isang pahayag na sinabi ng Foreign Ministry ng North Korea,
Inakusahan nito ang Washington ng pagmimilitarisa sa kalawakan at ginagawa itong isang potensyal na lugar ng digmaang nuklear. Ayon pa sa ilang analyst, posibleng pahinain daw ng defense system na ito ang lumalawak na nuclear arsenal ng North Korea, kabilang na ang kanilang mga Intercontinental Ballistic Missiles or ICBMs. Ayon sa North Korea, ang kanilang mga nuclear project ay isinabatas na at hindi na daw mababago. Regular ang North Korea ng pagsasagawa ng mga testing sa kanilang mga missiles, kabilang na ang mga ICBMs na kadalasang isinasagawa sa ilalim ng direktang pangangasiwa ni Kim Jong-un. Bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng bansa para sa modernisasyon ng kanilang depensa. Bago nito ay una nang nagpahayag ng pagkabahala ang China sa proyekto ni Donald Trump at sinabi na ito'y isang malakas na uri ng opensiba. Dahil dito, nananawagan ng China sa US na itigil ang nasabing proyekto. Inuuna na naman ng Estados Unidos ang sarili nilang interes at labis na obsesyon sa ganap na seguridad para sa kanilang sarili. Isang bagay na laban sa prinsipyo na hindi dapat makompromiso ang seguridad ng iba para lang sa seguridad ng isang bansa. Pinapahina nito ang balanse at katatagan ng mundo. Nababahala ang China tungkol dito. Nananawagan kami sa Estados Unidos na itigil ang pagbuo at pagpapatupad ng isang global missile defense system sa lalong madaling panahon. At sa halip ay bumuo ng isang konkretong hakbang para mapalakas ang tiwala sa pagitan ng mga major powers at mapanatili ang strategic stability ng mundo. Ang pangalang Golden Dome ay hango sa defense system ng Israel na tinawag na Iron Dome, kung saan may malaking papel ang Amerika sa pagbuo nito mula nang ito'y maging operasyonal noong 2011. Libu-libong rockets at mga missiles na ang matagumpay na na-intercept ng Iron Dome. Gayunman, nananatiling palaisipan kung paanong isa sa katuparan ng Washington ang aktwal na pagbuo ng Golden Dome. Ayon sa Pangulo, nais niyang maging handa ito bago matapos ang kanyang termino sa White House. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong mga opinion sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kababayan.